Iba't ibang boses sa mga progresibong grupo ang umalingaw-ngaw sa labas ng Senado. Panawagan ang sari-saring isyu pati na ang agarang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. May umaaranggadang balita si Justine Ignacio live. Justine, kamusta ang sitwasyon dyan? Naomi, tumila na ang ulan dito sa labas ng Senado pero gayon pa man hindi ito naging balakid para sa mga rallyista kanina para hindi ihayag ang kanilang panawagan sa mga senador. Pasado alas 10:30 nitong umaga nang sumugod ang grupong Power for People Coalition sa labas ng Senado. Pero ang panawagan ng grupo, usaping kuryente. Pababain ang presyo ng kuryente. Ang labor leader na si Calio de Guzman, sinabing kailangan paragutin lahat ng senador. Ang layo namin dito ay kundinahin ang ginagawa ng mga politiko na mas inuuna ang pag-aagawan sa kapangyarihan kaysa sa tugunin ang pangailangan ng mamayang hirap na ngayon dahil nakalubog. Bukod sa kanila, kumilos din sa labas ng Senado ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates para ipanawagan ang hustisya para sa biktima ng extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon. Kahit bumuhos ang ulan kaninang alas 2 ng hapon, hindi ito alintana ng grupong Alab ng Bayan at Filipinos Do Not Yield Movement. Nagpupuyos sa nangyayaring kaguluhan sa Senado. Nakaraan pumunta kami dito, hindi namin siya sinama. Kaya sinama namin siya dahil lang umupo siya, nagkagulo ang Senado. Sabay-sabay ding nagmarcha ang grupong Makabayan sa labas ng Senado. Naniniwala ang grupo na dapat nang makonvict si Vice President Sara Duterte. Naomi, sa mga oras na ito, tahimik na ulit dito sa labas ng Senado. Natapos na yung mga programa ng mga rallies na nagsagawa ng kilos protesta. Ay sa NCRPO, hindi bababa sa 900 mga pulis ang nakadeploy dito sa labas para matiyak ang seguridad sa lugar. Balik sa'yo, Naomi. Maraming salamat, Justine Ignacio.